Hello guys! So welcome back sa aking channel. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload kasi medyo naging busy. But I'm now uploading another vids. Anyways, so the last video we've been wanting to talk about yung mga good traits naman natin mga Pinoy. So, nasimulan natin yan. If you check my last video, napag-usapan natin yung pagiging hospitable natin mga Filipino. So, sabi ko nga, para sa akin, there's nothing truth to the norm. I mean, not norm. Yung sa mga iniisip ng iba na ang pagiging hospitable daw ng mga Filipinos ay medyo pakitang tao lang or kumbaga sa shallow lang siya, trait. Kumbaga, faking it lang daw. So, I disagree to that. I think growing up as a Filipino, nakita natin na ang pagiging hospitable natin mga Filipinos is really an innate trait sa atin. So, anyway, napag-usapan na natin yan. So, iba naman, ano pa ba yung magandang trait? I think, idagdag ko in today's video yung trait natin mga Pilipino na pagiging family-oriented. Okay. This one is medyo merong deviation dito kahit mga Filipinos. Kung minsan kasi itong pagiging family-oriented natin, nakakategorize siya sa hindi na maganda. What do I mean by that? In general, ang pagiging family-oriented is being seen, di ba, na good trait siya, good character. Kasi, di ba, when you have good family relationships, maganda nga naman. Pero minsan, nakakategorize siya sa hindi maganda. Kasi nagiging toxic na siya. I think, ang mga real Filipinos here na talagang they grew up with the culture of being a family-oriented Filipinos may intindihan to. Kasi maraming mga issues kapag, for example, medyo nagkakaroon ka ng, kumbaga na-outgrow mo yung families mo or minsan nag-iiba ka ng landas. Anong landas kaya? Anyway, minsan, binibigyan mo ng boundaries yung sarili mo, let's put it that way. Nagiging siya, kumbaga, sa iba, nagiging issue siya, especially within a family. Kasi nga, hindi tayo, yung parang sa mga western na pag 18 ka na, kailangan umalis ka na ng, ng sarili mong, ng house mo, diba, sa parents mo. Kasi sa west, parang siya it's a norm. In our generation, medyo naiiba na rin kasi nagiging na rin tayo, modern when it comes to it. Pero marami pa rin yung ganyan, yung kahit may asawa na, may anak ng iba, or kahit anong edad yan, they could stay sa families nila at hindi yan nakikita natin mga Filipinos na issue. Kumbaga sa atin is as long as you want, accepted yun na mag-stay ka sa family mo. Kasi we really value yung pagiging intact natin ng mga Filipinos. Siguro dahil na rin sa system natin kasi unlike sa other countries na meron silang, for example, ibang system, like for example, kapag matatanda na, meron silang for the seniors, mga programs and so on, like although meron din naman tayo mga pensions or something like that, pero natural sa atin yung yung hindi natin nilalagay, for example, yung mga parents natin, mga grandparents natin sa mga home for the agents, 'di ba? Yung sa care, sa home care, hindi pa sa atin yun medyo kumbaga hindi siya norm or hindi lang siya masyado pang ini-embrace natin, although sabi ko nga in our new generation medyo accepted na yan. Pero dito medyo deviation. Ang iba, they find it good. Ang iba, they find it like you have to put boundaries to it. Well, personally, I like it. Kasi, iba kasi pag inta kayong families, diba? Yung relationship nyo, kahit may mga families na kayo. Maganda pa rin yung you have that relationships na talagang medyo may connection kayo kahit mga adults na kayo, diba? But,
I agree also na dapat minsan bibigyan din natin siya ng boundaries. Like for example, sabi ko nga kapag medyo adult ka na, talagang pag adult ka na, kailangan each and everyone ay maging nandun na rin yung pag-accept natin ng responsibility na adult na tayo and have to get out of our comfort zone, like sa umbrella pa tayo ng ating mga parents, ganun. We have at least to try to go out there and make our own career, our own families. Yung hindi tayo yung hanggang sa marami na tayong kaabu-abuhan. Grabe naman yun. Nandun pa tayo sa parents' house natin. If possible, di ba? So, mag-effort na yung ganun. But I'm not against doon sa mga, di ba, yung especially kung nag-start ka parang ng karir mo, medyo mahal na ngayon ng mga rents. I think hindi lang naman yan sa Pilipinas, nangyayari na rin yan ngayon sa Western countries na especially kung nag-start pa lang sila ng career and they still don't earn that much dahil sa mahal ang mga utilities, ang rent. So, they prefer na doon sila mag-stay sa house ng families nila. Ng parents nila. So, okay lang naman yun sa start. This is a stepping stone. Pero, as much as we could, at kung meron naman tayong kakayahan, meron tayong mga resources, we have to really try na, gumawa tayo ng sarili nating diskarte. Yun yung term natin doon, diba? Sariling diskarte na umasenso. At maganda yun kasi kung halimbawa sa isang family, lahat kayo nagtithink like that, diba? And lahat kayo may pagkakataong umasenso. So everyone has their progression. At maganda yung ganun, diba? Tapos, pero wag naman nating i-cut yung ties natin sa families natin. We have to give effort na kahit saan man tayo mapunta. Of course, we really think pa rin doon sa roots natin, doon sa families natin, di ba? So, of course, hindi mawawala ang minsan conflicts within families. But nare-resolve naman yan kasi sabi nga natin mga Pilipinos, di ba? Away family lang yan. So, walang hindi nakukuha sa usapan, sa pagiging open. So yeah, yun ang isa pa sa gusto kong traits natin mga Pilipinos, yung bonding natin talaga as families, yung bonding natin, yung ties natin at yung intact na family connections natin sa isa't isa. Whether it's with your original families. Ano original? May fake ba? Hindi. What I mean is, of course, sa parents mo, mga kapatid mo. And then kapag may sarili ka na ring families, diba? Talagang you really value it. I don't say that other countries or other nationalities, they don't do. But I could just speak na sa atin talaga. We really put importance to it. So yeah, that's the another one na magandang traits, isang sa magandang traits natin mga Filipinos na I really think it's nice. And it's something that we could say na yes, magandang character natin. So yeah, so next time, again, pag-usapan pa natin more. Kung may comment o suggestion pa kayo at meron pa kayong alam na idagdag sa ating magandang traits nating mga Filipinos, just comment it below. And yes, if you like videos like this, don't forget to subscribe and give it a like. Thank you and see you again next time. God bless always.